Magandang Lunes ng hapon mga kababayan, kayo po ay nanonood ng kauna-unahan at kaisa-isang pang-araw-araw na produksyon para sa ating mga kababayan dito sa Amerika. Today on the show, we're going to be talking about Hollywood and sports. At pag pinag-uusapan ang Filipino and sports, hindi po mawawala sa topic si Manny Pacquiao. Lalaban po siya sa June 9, kalaban si Timothy Bradley sa MGM in Las Vegas. Pero bago yan, mukhang maraming nilalaban ang mga kaso itong ating 8-time world champion. We're going to be talking about that and more sa ating balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita, joins us from their Glendale newsroom. Magandang hapon sa iyo, Ronnie. Magandang hapon sa iyo, Janelle. Nabanggit mo na maraming nilalaban ng kaso o hinaharap na kaso itong si pambansang kamao Manny Pacquiao. Alam naman natin, nagdemanda siya dati kay Floyd Mayweather Jr. Ongoing pa yan. Pero siya rin mismo ay may hinaharap na kaso sa ating bayang Pilipinas. And it has something to do with the BIR. Alam natin, mga taxes, no? It's also the filing season of taxes dito sa Amerika. And in relation to that, meron atang mga kasong hinaharap sa pag-file ng taxes itong si Manny Pacquiao. Oo, no? Ang Bureau of Internal Revenue sa atin nag-file ng criminal complaint against Manny Pacquiao kasi nga ito si Manny Pacquiao, ito magandang trivia to. Siya pala ang pinakamayaman na kongresista noong 2010. Dati si Representative Manny Villar, Ngayon, siya na ngayon ang pinakamayaman na kongresista. He had assets of 1.13 billion pesos or 26.3 million pesos na dollars na na-earn niya ng mga laban niya kay Cloty at saka kay Miguel Cotto. Ngayon tinitingnan nila kasi wala siyang liabilities sa nakakita, wala siyang utang, ngayon inimbestigahan siya kasi mukhang gusto lang malaman kung may iba pa siyang mga earnings na hindi niya dinideclare at ano ba talaga yung mga gastusin niya. Alright, anong pinagkaiba, Ronnie, ng criminal complaint sa criminal charges? May kaso na ba against kay Manny? Because the maximum penalty for this is 2 years in jail and fine of up to 10,000 pesos. Medyo maliit yan para kay Manny, $235. But the question is, may kaso ba? Exactly. Kasi nga sa bayan natin, pag nag-file ka ng criminal complaint, yung authorities or yung policeman or ipa-file nila yung complaint against somebody, pupunta mo niya sa prosecutor, tinatawag natin dating fiscal, titingnan mo nila, i-assess nila kung talagang merong basis yung complaint at talagang kung merong mga violations as far as criminal laws are concerned at i-weigh nila yan within 90 days yata mag-decide sila if there is basis for filing and proceeding with the charges at kung ito nga malalaman. Of course, tinanong nila si Manny Pacquiao, nagsabi siya sa isang interview na dinideny niya itong charges na ito, itong mga complaints ito. Sinasabi niya, kung bibigyan siya ng magandang panahon, ma-explain niya talaga kung ano yung talagang side niya. And he can produce documents as well. Meanwhile, Ronnie, ito naman another case na kinasasangkutan ni Manny Pacquiao. This time, siya naman ang nag-file ng case. And this is a libel case against a journalist. Oo, si Edwin Espejo, he's facing 75 million peso libel suit against from Manny Pacquiao. Kasi nga alam naman natin sa ating bansang Pilipinas, hindi katulad dito, ang libel case doon ay criminal bukod sa harap ka ng penalize ka ng pera, pwede ka pang makulong. At any rate, yun nga, nagdemanda si Manny Pacquiao kasi meron nilabas na istorya itong si Edwin Espejo na kung saan daw isang person na nagtatago yata sa otoridad, nakita yung sasakyan yata na mukhang nagtatago sa mansyon ni Manny Pacquiao habang si Manny Pacquiao naman nasa ibang bansa, hindi niya alam kung ano nangyayari talaga na yan. Alright, and itong kaso na to ay kinuha na ng isang non-profit organization at nakikiusap sila na may panahon pa raw itong si Pacquiao na mag-isip-isip na i-drop na lang yung charges because, pagka mga libel cases na ganito, nako-curtail din yung freedom of expression ng mga journalists sa Pilipinas. Exactly. You're talking about the Center for International Law, Sila ang tumikap ng kaso ni Edwin Espejo na kung saan sana they're also asking Congressman Manny Pacquiao to become the model, para tanggalin itong batas na ito na igawing decriminalize gawin na lang civil suit na kung saan nga ito umaharap siya ng 75 million peso libel suit pero sana walang jail time at hindi maging criminal itong kaso na ito. Alright, in other news, Ronnie, usong-uso ngayon ng mga smartphones at ang mga apps. There is a new app. It's called the I'm Getting Arrested apps. At ito ay pinag-uusapan sa Arizona. Oh, actually, it's in the development phase pa yan, They're thinking of trying to help illegal aliens, especially in Arizona,
of developing a software para sa mga smartphones na nabanggit mo, I'm Getting Arrested app, application, na kung saan yung kung sino man na mahuhuli, alam naman natin sa Arizona, ginawang criminal ang maging illegal alien, kung sila ay pipikapin ng pulis, itong app na ito, isang pindot lang nila, they will be able to notify their lawyer, their family, at kung sino-sino pa mga organisasyon, at hindi lang yung marirecord para sa video and audio ang mga nangyayari habang inaaresto yung illegal alien na yan, para kasi malaman nila ang nangyayari kasi ngayon, those who are being picked up or arrested as illegal aliens, hindi nila malaman kung nasaan itong mga taong ito, and it takes them days if not weeks or even months para malocate nila kung nasaan na yung mga family members na nahuli ng pulis. And I hear the app will also have a GPS tracking device para alam ng mga kamag-anak kung nasan mismo exactly hinuhuli at pinipick up ang kanilang mga kamag-anak. And as you said, this is in the development stage. Funding is needed, and of course, we're going to be talking about the legality of this as well. But for now, Ronnie, thank you so much for sharing those stories with us. Maraming salamat po sa inyo at enjoy the rest of the afternoon with Kababayan LA. At mas marami pa pong balita sa kanilang midweek at weekend edition. Also, their broadsheet, ang US Asian Post, and online, www.balita.com. More sports news along with entertainment and Hollywood news taking you also on the red carpet today on Kababayan LA, but that's when we return. Don't go away. Hi, I'm Darren Chris, and you're watching Kababayan LA.